Salamat mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Sino sa inyo rito ang mahilig mag-alaga ng halaman, gulay o prutas? Amen. Lahat tayo ano? Plantita. Plantita daw. O sino naman sa inyo ang nangangarap na magkaroon ng masaganang garden o pananim? Amen. Lahat tayo nangangarap. Pero pag nandito tayo, hindi natin maalagaan yung mga garden natin. Pag mag-forward na tayo siguro. Kapag tayo nagtatanim, natural lang mga kapatid na umaasa tayong makakita ng bunga. Hindi po ba? Kung halaman ang ating itinanim, maganda ang haanihin. Pero kung sama ng loob ang ating itatanim, sakit sa puso ang ating haanihin. Tama po ba mga kapatid? Amen. Yes. Kaya huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Pero balik tayo doon sa halaman mga kapatid. Kapag hindi lumalago ang ating tanim, ang sinisisi natin ay panahon. Ang ulan, o kaya naman ay ang uri ng binhi. Nakurited when no binalatungin no natayo din lugar. Minsan nga sinasabi natin malamig ang kamay kung buhay ang halaman. Parang si kumatreet na lang. Yes. O mainit ang kamay kung namatay. O lalaki yung puno kung hindi namunga. Ay, ewan ko lang. Pero alam niyo ba mga kapatid, na sa agrikultura, ang pinakamahalagang salik o faktor ang nagdidikta kung nabubuhay ang isang halaman ay ang mismong kalidad ng lupa. Ngayong araw, titingnan natin ang talinghaga tungkol sa lalaking naghasik, the parable of the sower. Ngunit hindi natin titingnan ang binhi dahil ang binhing tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos at ito ay perfecto na. Naniniwala ba tayo mga kapatid na ang salita ng Diyos ay perfecto na? Amen. Kaya ang ating pagbubulay-bulayan ay pinamagatan kong the heart that bears much fruit. Upang mapalakas ang ating pag-asa at pasensya sa proseso ng paglago ng ating mga puso, sama-sama nating suliin ang kalagayan ng ating mga puso sa harapan ng Diyos. At itanong sa ating sarili kung paano natin ito linangin upang maging mabunga. Today, let's explore 3 steps to maintain a heart that bears much fruit. Una, guarding the ground. Pangalawa, cultivating the soil. Pangatlo, yielding the harvest. Una natin pag-uusapan ang unang puntos, which is guarding the ground. How? By eliminating the distractions. Ang halaman mga kapatid ay hindi po nakakapamunga kung hindi natin unang aalisan o tatanggalan ng mga sagabal o tinik. Ano-ano ang mga sagabal o tinik na sumisira o humahadlang sa isang tanim? Bakit hindi ito lumalaki o yumayabong ng masigla? At bakit hindi ito makakapamunga ng masagana o makapagbibigay ng magandang bunga? Minsan nga, kapag ang tanim natin ay parang tira-tira ng mga upo, nakurited ko na tayo Ilocano, payat ang mga puno at kumukulubot ang balat. Ang halamang ito ay hindi dahil sa uri ng binhi, kundi sa mga insekto, mga damo na matinik na kumukulupot dito. Kung hindi natin ito tanggalan ng may ingat, maaaring ito ang mahirapang lumaki at mamunga. Kaya hindi sa uri ng binhi ang problema, ganun din hindi nakabase kung kaninong kamay ang nagtanim, kung bakit namatay o hindi makapamunga ang ating mga tanim. Kaya wag natin sisihin ang nagtanim, kesyo mainit ang kamay, kapag namunga ay malamig ang kamay. Naalala ko nga yung nanay ko noon, bata pa ako, kapag nagtatanim siya, mga prutas, mga mangga, karamay ko nyo, pinapasakay ako ng nanay ko sa likod niya. Sa kanya na nakatapos habang tinatanim niya, miti-miti siya, pinakausap niya yung buto. Sabi niya, magbunga kayo kay Adua, sabi niya, magbubunga daw siya ng marami. Habang ito binibisita araw-araw, dinidiligan, inaalisan o binubunutan ng mga damo na tumutubo upang hindi ito matalo at hadlangan ang itinanim na halaman.
inaalisan ng mga sagabal upang makapamunga ng marami. Ganon din, kapatid, sa ating pananampalataya. Kung hindi natin binabantayan ang ating mga puso mula sa alalahanin sa buhay, nahirapan itong makapamunga dahil nilalamang tayo ng mga trials and sufferings. Ang mga ito ang dapat nating bantayan dahil maaaring ang mga ito ang mga sagabal na siyang hihila o magpapalayo sa atin mula sa Diyos. Nangyayari ito kung hindi natin kilala ang ating Diyos na pinanampalatayanan. Nababalisa, nag-aalinlangan tayo dahil sa kakulangan ng kaalaman at pagkilala sa Diyos. Hindi natin alam na ang Diyos ay source of our everything, the one but able to give you everything. Ganon din nagsisimula ang ating pag-aalinlangan sa ating mga puso't isipan dahil sa maling turo. Maling pagkaunawa sa salita ng Diyos na itunuturo ng mga huwad na tagapagturo. Ang pag-aalinlangan ito ang ibong naglilipad sa ating mga natanggap na binhi na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang binhing ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na dapat mamunga sa ating mga buhay. Amin po ba, mga kapatid? Amen. Mga kapatid, linisan natin ang ating mga puso. Alisan ng mga sagabal at tinig at diligan ng mga salita ng Diyos. Alamin natin ang kalooban at ang kanyang salita upang sa oras ng pag-aalinlangan at mahigpit na magpagsubo, may kalasag tayo. Isuot natin ang full armor of God. Ano-ano ang anim na armor of God? Belt of truth, which means honesty and the truth of God's word hold everything together. Breastplate of righteousness means God's goodness protects the heart of evil and guilt. Shoes of the gospel of peace means standing firm and ready to share the good news of peace with others. Shield of faith means trust in God blocks the attacks and doubts from the enemy. Helmet of salvation means the assurance of being saved by God protects the mind and thought. And sword of the Spirit means the Bible, God's word, which is used to defend against lies and fight back. Huwag nating hayaan na maging mababaw ang ating pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sinasabi natin matagal na tayong mananampalataya. Kumusta naman ang estado ng iyong puso? Kumusta ang bunga ng iyong pananampalataya? Sumasagana ba, kapatid, ang ating pagmamahal sa ating kapwa? Sumasagana ba, mga kapatid, ang ating self-control? Sumasagana ba, mga kapatid, ang ating kapayapaan? Sumasagana ba ang ating kagandahang loob? Sumasagana ba ang ating kahinaunan? Sumasagana ba ang ating pagtitiyaga at katapatan? Kung hindi makita ang bunga nito sa ating mga buhay, saliksikin natin ang ating mga sarili. Baka naman, ang meron tayo, mga kapatid, ay religion, hindi relasyon sa Diyos. Kung totoong may relasyon tayo at pananampalataya sa Diyos, nakakakitaan nawa tayo ng bunga. Hindi man masagana ngayon, kung tayo magpapatuloy, darating ang panahon na tayo ay magbubunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. Pangalawang puntos, cultivating the soil. Developing the fruits. Paano nga ba mapapalalim ang ugat ng isang puno o halaman? Kapag ito'y sumisibol at lumalaki ng isang dangkal mula sa lupa, kinukultivate natin. Kapag ito'y kinukultivate natin ito upang maging buhaghag ang lupa. Di ba? Pag yung tanim natin lumalayo lang sa lupa ng konti, kinukultivate natin yun para maging buhaghag yung lupa. Yes. Napukray ko na tayo, Ilocano. Sa pamamagitan nito, kapag buhaghag ang lupa, mas madaling lumaki at gumapang ang ugat. Habang ito'y dinidiligan, unti-unting nag-firm yung lupa.
Bago pa ito maging firm, malayang gumapang at dumami ang mga ugat nito. Dahil dumami ang ugat na nakakapit sa firm na lupa, hindi na ito basta-basta mabubuhay o mabubunot sa panahon ng bagyo o anumang mapaminsalang disaster. Dahil firm ang lupa na pinakapitan ng mga ugat ng halaman o puno. Ganon din sa ating mga kapatid. Kung kinocultivate natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pag-meditate, pagsaliksik sa katotohanan at pakikipag-ugnayan sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin, dito lumalalim ang ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Hindi man ito biglang lumalim tulad ng ugat ng halaman, unti-unting lumalalim habang ito'y patuloy na kinocultivate at dinidiligan. Ang binhing inihasik ng Diyos sa ating mga puso ay nag-uugat ng malalim kung tayo'y nagpapatuloy at nagpapakumbabang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sinong nakakaalam sa ating mga kapatid ang Chinese bamboo sa inyo? Chinese bamboo is like this. Ang Chinese bamboo na ito po mga kapatid, according to my research, kapag itinanim mo, parang ang tagal hintayin. Parang ang liit-liit. Parang hindi, sa isang taon, parang hindi ito umuusbong. Pangalawang taon, pangatlong taon, pang-apat na taon, wala pa rin. Ganun pa rin kaliit. Pero pagdating ng ika-5 taon, magugulat ka na lang. Sa period na ito, in just 6 weeks, bigla na lang itong uusbong ng napakalaki into 80 feet. Ang tanong, lumaki ba ang bamboo sa loob ng 6 na linggo? Obviously not. Kasi sa ilalim ng lupa, ang mga ugat nito ay pinalalago ng Diyos. Ganon din pa mga kapatid sa Christian life. Minsan parang walang nangyayari, hindi po ba? Parang ang tagal-tagal na nating Kristiyano, parang hindi tayo lumalago o walang nababago sa pagkatao natin. Huwag tayong mag-alala mga kapatid, huwag lang tayong sumuko, magugulat ka na lang. Hindi mo namamalayan, ang dami mo na palang nagagawa. Hindi mo na hindi mo nagagawa, hindi mo inaasahan, huwag ka lang magmatigas mga kapatid, huwag ka lang susuko. God will do something in your life, and I do believe God will use you mightily. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ngunit tandaan natin mga kapatid, kung ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan, huwag sana natin angkinin ang papuri para sa Diyos. Ang mithiin natin ay ang papuri mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Kaya tayo nadi-disappoint kung minsan, kung may narinig tayong magaling ang isang kapatid, dahil ang alam natin, competition ang performance. Hello? Matuto rin tayong mag-appreciate, mag-lift up sa ating mga kapatiran. Huwag lang puro dilaw o nagpapagalingan o nagmamataasan. Mga kapatid, kung sinasabing nananalig tayo sa Diyos, makita sana natin ang bunga ng ating pananampalataya, which is ang ating mga gawa. Dahil patay ang pananampalataya na walang kalapit na gawa. Amen. Hindi natin magagawa ang mga ito kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y magbunga. Do you believe that God is generous, mga kapatid? Amen. Amen. If you only ask in His name, He will give you talents, enough courage, strength, and ability to do His will. Dahil kung minsan sinasabi natin, nag-aalibay na tayo, hindi natin kaya, hindi ko alam, kayo na lang. Pero mga kapatid, generous ng Diyos. Kung hihingi lang tayo sa Kanya, ibibigyan tayo. Hindi niya ipagkakait iyon, lalo higit para sa Kanyang kapurihan ang ating ginagawa. Hindi magtatagal mag-aani. At sa pagpapatuloy mo, makikita mo ang bunga ng iyong pagsunod. Hindi magtatagal, mag-aani ka ng bunga ng iyong pagtitiyaga, pagtitiis, at ito ang pag-uusapan natin sa ikatlong punto. Pag-aani ng bunga. Harvesting fruits requires self-control, patience, and endurance. Ang kasukdulan ng talinghaga ay ang masaganang ani.
Nakatuon ito sa kung ano ang itsura ng masaganang bunga sa pang-araw-araw na buhay. Ang paglago ay nangangailangan ng sapat na panahon. Hindi maaaring magtanim ka ngayon at mag-ani ka kinabukasan. Alam naman na magtatanim ka, bukas magsusuktan ka na ng bunga. Kaya may, yung between na yun, merong proseso mga kapatid. Huwag mong sabihin na pag kinabukasan, bibisitahin mo na nakahawak ka na ng pangsungkit, pangsukdal. Mula sa panahon ng pagtatanim hanggang sa pag-aani, sa gitna nito ay may mahabang proseso. In that period, diyan tayo nangangailangan ng sukdulang pagtitiis at pagtitiyaga na alagaan ang ating pananim. Minsan, hinahagupit ng bagyo, sinisira ng insekto, kaya nangangailangan tayo ng pagtitiyaga at pagtutok sa pag-aalaga upang ito'y makapamunga ng itik at masagana. Pagdating ng panahon ng pag-aani, dahil sa nakita nating bunga ng ating mga pananim, tayo'y natutuwa at nakakalimutan na natin ang lahat ng naranasan nating hirap, pagtitiyaga at pagtitiis. Dahil nakikita natin mga kapatid, ang gaganda ng mga bunga ng ating mga pananim. Kung ito'y sitaw, ang gaganda ng gitik, ang hahaba, di ba? Sarap i-adobo, sinigang. Naku, ay natakam dyan. Mga kapatid, ganun din sa ating buhay pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pagtitiis, pagtitiyaga at pagpipigil sa ating sarili sa makamundong tawag o paanyaya, sa tamang panahon makikita natin ang masaganang bunga ng binhing inihasik ng Diyos sa ating mga puso, na siyang salita ng Diyos. Minsan nasasaktan, nalulungkot at nadidisappoint tayo dahil sa kabi-kabilang paghuhusga. Ang masakit kung minsan kapwa mo pa mananampalataya. Minsan mga leader pa na nag-aakalang sila ang magaling at may karapatang gamitin ng Diyos. Ay huwag na wala sa atin mga kapatid. Walang ganito sa atin mga kapatid. Kung ginagamit tayo ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan, kung mismo naranasan natin ang dakilang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay, huwag tayong magmataas. Huwag tayong magmalaki. Dahil kung tayo nagmamataas, hindi magtatagal, babawiin ng Diyos ang pinagkaloob sa atin tulad ni Haring Nebuchadnezzar. Alam natin mga kapatid ang kwento ni Haring Nebuchadnezzar. Huwag natin sabihin hawak ko ang big. Dahil ang Diyos lamang ay may hawak ng big. Siya ang may control ng lahat. Huwag natin ipagmalaki na tayo marunong. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, na ang karunungang pinagkaloob ng Diyos sa atin ay para sa kapurihan ng Diyos, hindi upang maliitin ang ating kapwa. Maging masaya naman tayo, mga kapatid. Huwag natin sabihin walang kaabog-abog, bakit hindi natin purihin ang Diyos sa ginawa niya sa buhay ng ating kapwa. Huwag natin kalimutan na kahit ang isang simpleng tagapastor ay kayang gamitin ng Diyos sa dakilang misyon, tulad ni Haring David. Huwag tayong padadala sa patibong ni Satanas. Ang paghuhusga at paglalait ay paraan ng kaaway upang tayo sumuko sa pagsunod sa Diyos, upang huwag magpatuloy, upang hindi mamunga ang binhing inihasik ng Diyos sa ating mga puso. Yan ang gawa ni Satanas to destroy our relationship with our fellow believers, especially to our God. Mga kapatid, huwag tayong patatangay sa patibong ni Satanas upang mamunga tayo ng masagana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pusong nagbubunga ay nauunawaan na ang Diyos ang kumikilos sa kanyang sariling panahon, kaya buong puso itong naghihintay at nagtitiwala. Mga kapatid, huwag tayong mainip at sumuko dahil ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Bilang pagtatapos, mga kapatid, now that we know this, what are we going to do about it? Balikan natin ang tanong sa simula, ano nga ba ang estado ng ating mga puso? Natutunan natin ngayong hapon na ang pusong nagbubunga ng masagana ay nagbabantay
at nag-aalis ng mga sagabal o tinik ng mundo. Nagpapailalim ng ugat sa pamamagitan ng pag-cultivate ng panalangin at pagiging tityago. Nagtitiwala sa proseso ng paglago ng may pagtityaga hanggang sa panahon ng pag-aani. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung sa tingin mo ay naging matigas, mababaw, o puno ng tinik ang puso mo nitong mga nakaraang araw, tandaan natin, ang Diyos ng dakilang magsasaka, the Divine Gardener, ay kayang i-transform ang kahit anong tigas ng lupa. Ngayong araw, mga kapatid, ibigay natin sa Kanya ang ating mga puso at sabihin natin, Panginoon, bungkalin mo po ang aking buhay, handa po akong magbunga para sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.